Kinasuhan ng katiwalian sa Sandigan Bayan si dating MRT3 General Manager Alvi Tangcol III at 5 iba pa. Kaugnay ng di manoy maanumalyang MRT maintenance contract, nahaharap din sa kasong katiwalian ang 11 opisyal ng GSIS o ng Government Service Insurance System, kabilang si dating GSIS President Winston Garcia dahil sa di manoy maanumalyang kontrata sa GSIS e-card. May report si Bernadette Reyes. Noong nakaraang taon, naungkat ang di umano'y maanumalyang maintenance contract na pinasok ni nooy MRT General Manager Alvi Tangcol III. Inalis sa pwesto si Vitangcol matapos lumabas na tiyuhin pala ng kanyang misis ang isa sa mga may-ari ng kumpanyang nanalo ng 517 million pesos maintenance contract ng MRT noong 2012. Paliwanag noon ni Vitangcol, hindi niya alam na incorporator pala ng kumpanyang PH Trams ang tiyuhin ng kanyang misis na si Arturo Soriano. Nang malaman daw niya ito, kinausap daw niya si Soriano at nag-divest naman daw si Soriano sa kumpanya bago i-award ang kontrata. I really have no idea on who invited him to the joint venture, who his partners were, and what drove them to form a joint venture. Kanina kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ng 2 kaso ng graft at paglabag sa Government Procurement Act si Vitangcol at 5 iba pa kaugnay ng di umano'y maanumalyang kontrata. Bukod kay Vitangcol, kinasuhan din ng Ombudsman ang mga direktor at incorporator ng PhilTrans Rail Management and Services Corporation of PhilTrans na sina Arturo Soriano, Wilson de Vera, Mordo de la Cruz, Manolo Maralit at Federico Remo. Sa ilalim ng naturang kontrata, babayaran ng MRT ang PH Trams ng $1.15 million kada buwan para sa maintenance ng MRT3. Base sa impormasyon ng kaso, nakipagkunsyabahan si Vitangcol sa mga opisyal ng PH Trams para mapunta sa joint venture partnership ng PH Trams at Com Builders and Technology Philippines Corporation o CBNT ang interim maintenance contract para sa MRT3 noong October 2012 kahit di naman kwalipikado ang PH Trams bilang bidder dahil kamag-anak daw ni Vitangcol si Soriano. Sinadya raw itago ng mga akusado na uncle-in-law ni Vitangcol si Soriano para masiguro na may pagkakaloob ang kontrata sa PH Trams at CBNT. Bukod sa pagiging general manager noon ng MRT3, tumayo ring head ng negotiating team at miyembro ng Bids and Awards Committee noon si Vitangcol. Sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ni Vitangcol pero di niya sinasagot ang aming text at tawag. Ayon naman kay Attorney Ernesto Perez, abogado ni Maralit at de la Cruz, iaakyat daw nila ang kaso sa Korte Suprema sa sandaling matanggap ang kopya ng resolusyon sa Ombudsman. Ikinalungkot daw ni Maralit ang resolusyon dahil wala raw anomalya sa kontrata. Sa katunayan, nakatipid pa nga raw sa naturang kontrata ang gobyerno. Maaari naman magpiyansa ang bawat akusado sa halagang 30,000 pesos kada kaso. Samantala, kinasuhan din sa Sandigan Bayan ng 11 opisyal ng Government Service Insurance System, kabilang na si dating GSIS President Winston Garcia, dahil sa umano'y maanumalyang kontrata sa pag-award ng GSIS e-card. Ayon sa impormasyon ng kaso, sinamantala umano ng mga akusado ang kanilang posisyon para ipagkaloob ang GSIS e-card project sa Union Bank of the Philippines, kahit di pa nakukumpleto ang mga requirement base sa Government Procurement Act. Sa isang statement, nanindigan ng kampo ni Garcia na walang anomalya sa pag-award ng proyekto sa Union Bank. Katunayan, ang naturang e-card daw ang ginagamit hanggang ngayon. Nagsagawa rin daw ng selection process ang GSIS kung saan inimbitahan ng lahat ng BSP-approved banks pero 3 bangko lang daw ang tumugon sa imbitasyon. Napili raw ang Union Bank dahil pinakamaliit ang nirequire nitong depository maintaining balance. Hindi rin daw nirequire ng maintaining balance sa mga e-card holder. Maaari makapagpiyansa ang bawat akusado sa halagang 30,000 pesos. Bernadette Reyes, GMA News.